Kayo lang ang kinikilig na mga fans, daig nyo pang may balisaw-saw sa kapipilit na kiligin. Biro mo naman, sabihin ba namang nakakakilig daw ang Kim Pao? Wala ngang makitang kakilig-kiligi. Kahit pilitin mong maihi, hindi ka makilig. Kasi dyan mga chika, gusto niyang patunayan na yung sweetness at mga paayuda sa atin ng Kim Pao ay purong kalokohan lamang. Kung mga chika, sabi niya kung meron bang daw totoo, iyon ay yung paunin lang. Gandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Quick update lang tayo mga chika. Alam nyo ba na marami ang naku-curious at na-excite sa gagawing performance ng grupo ni Kim Chiu, Ogie Alcacid, MC at Lassie sa Magpasikat Challenge 2024. Matapos nga yan mga chika, magbigay ng konting spoiler ni Kimi kanina lamang sa It's Showtime. Napansin kasi mga chika ni Bong Navarro at Ayon Perez na madaming pasa yung katawan ni Kimi. Kaya naman mga chika, hindi na nag-atubiling aminin ni Kimi na dahil nga daw iyon sa ginagawa nilang preparasyon sa Magpasikat 2024. Ayon din kay Kimi mga chika, ay talagang death-defying yung magiging performance nila. Ibig sabihin mga chika, buwis-buhay na naman yan. Di ba nakilala natin si Kimi na talaga namang kapag siya ay nagpe-performs, lalo na yung mga hataw moves niya, yung may mga acrobatics, yung naglalambitin siya sa kisame, yung tipong kahit sino mga chika, nenervyusin sa ginagawa niya. Marami kang pasa. Oo yan, maraming pasa sa YouTube. Alam mo gagawin mo? Sasaktan na nga ako Huwag ka na masaktan, Kim, please. Pero mukhang mahirap yung gagawin mo. Mukhang mahirap. This is death-defying. Di ba, Sir Ogs? Nakikinig. Wala na sa wisyo. Ay, naku, abangan nyo ang gagawin ni Kim Chiu. Yes. At abangan gagawin ni Sir Ogie. Lalong-lalo na si MC at Lassie. Tuesday Talaga? po kami Kaba-aba? mga madlang people. Kaya panoorin niyo po yung Tuesday. Si Karel, nakita ko rin na... Kaya nga marami yung nilulook forward dyan mga chika. As we all know, last year, sila Kimi yung nanalo. Titignan natin, kung mare-retain ba ni Kimi yung trono niya bilang champion sa Magpasikat Challenge. Pero advice natin kay Kimi mga chika, syempre, safety first. Unahin niya muna yung kalusugan niya, yung safety niya, bago siya mag-isip o mag-performs ng mga bagay na talaga namang maglalagay sa buhay niya ng alanganin. So, okay lang naman yun, na mapapasaya niya tayo, ma-entertain niya tayo. Pero syempre, ang gusto natin, si Kimi ay healthy rin at laging safe. Speaking of kalusugan, actually kanina sa It's Showtime mga chika, marami yung nakapunan na parang inuubo daw at minamalat si Kimi. Siguro stress na stress din siya sa dami nung kanyang mga ginagawa sa araw-araw, sa mga pila-pilang schedule nung kanyang trabaho. Imbawa na lang kanina mga chika, di ba? After ng It's Showtime, nag-share ng video si Darren Espanto kung saan makikita rin natin si Kimi na naka-gown ng Elsa ng Frozen. Diyan nga ay mukhang may pupuntahan silang photoshoot. So di ba mga chika, kahit na masama yung pakiramdam niya, kahit na inuubo siya, ayan, rumarakit pa rin si Kimi at umaattend pa rin sa photoshoot niya. Ganyan siya ka-hardworking. Samantala mga chika, punta na tayo dito sa medyo bakbakan na part. Alam nyo ba na etong si Maarting Machika ay meron na namang ipinublish, ipinost na content kung saan direkta niya na namang hinahambalos ang Kim Pao, pati na rin yung mga Kim Pao fans. Ngayon mga chika, ang hindi ko maintindihan, parang nag-aamok na naman siya ng away. Actually, yung mga statement niya dun mga chika, as usual, below the belt na naman na memersonal na naman siya. Halina't sabay-sabay natin panoorin. Kay Janine Gutierrez lang kiniligyan si Paolo Abilino. Pero sa idol nyo, never. Kayo lang ang kinikilig na mga fans, daig nyo pang may balisaw-saw sa kapipilit na kiligin. Biro mo naman, sabihin ba namang nakakakilig daw ang Kim Pao? Wala ngang makitang kakilig-kiligi. Kahit pilitin mong maihi, hindi ka makilig. May mga nagpakalat na sinusundo daw palagi sa It's Showtime at namamanhi ka na daw. At engaged na at ikakasal na. Milyon daw ang gown na binili ni Paolo Abilino. Tapos ngayon nga wala ni isang tama sa mga pinabalita na mga fans niya. Sino ngayon ang nakakatawa? Nakikita niyo ba ang Ekonin o nagbubulag-bulagan lang kayo? Ganyan dapat, totoo ang date, kumakain pang magkasama, silang dalawa lang.
ang idol nyo nagkakape. Ang daming kasama. Natural magkape, mag-jogging ka ba naman ng maaga Natural magkakape silang lahat. Tapos ang kukunan nyo ng picture, silang dalawa lang na nakatunganga sa langit. Buwahaha! At sinabi nyo pa, may degree daw pero artista ang bagsak. Gusto niyang mag-artista At least may degree bago mag-artista. Ano naman kung financially stable ang idol mo? Zero naman ang love life. Kaya nga 'di ba sabi niya, para siyang bakla pag nagmahal. Sa sobrang yaman niya, mamahaling regalo ang binibigay niya sa mga naging jowa niya. So there you go mga chika. Hula ko naiirita din kayo ngayon. Kasi dyan mga chika, gusto niyang patunayan na yung sweetness at mga paayuda sa atin ng Kim Pao ay purong kalokohan lamang. Kung mga chika, sabi niya kung meron bang daw totoo, iyon ay yung paunin lang. Pero yung Kim Pao daw mga chika parang nananaginip lang daw tayo kasi wala naman daw katotohanan ni isa yung mga sinasabi natin about Kim and Paulo. And for me personally mga chika, kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, as much as possible ay ayoko talagang nagko-compare ng mga love teams. Lalo na at nasa iisang istasyon lang yung dalawang yan, yung Kim Pao at Ekonin. Pero ngayon mga chika, try kong magbitaw ng isa lang. Para sa akin, etong Ekonin ay purong scripted, purong promotion. Again and again mga chika, masyado nilang minamadali yung kanilang love team. To the point na hinahype na nila masyado, nandun na kagad sila sa ligawan phase. Sipin nyo mga chika, hindi pa nagsisimula yung serye biglang nililigawan na kaagad, nagdi-date na kaagad. Tapos lalo nung mga chika, nung na-live na, kumbaga na-launch na yung serye nila, mga chika, biglang yung parent ni Janine kinokontak or kinakausap na si Eko. Ngayon wala akong grudges kay Janine at kay Jericho Rosales, kumbaga isa rin sila sa mga hinahangaan kong artista. Ngayon ang nangyayari kasi mga chika, dahil pilit na ikinukumpara sila sa Kim Pao, ang nangyayari, tuloy binabanatan sila ng mga fans. Ang nangyayari parang napapasama pa yung image nila imbis na sumikat sila. Parang parang pinipilit nilang habulin in span of months yung mahigit isang dekada na history na nabuo ni Kimi at ni Paulo. Ngayon kung napanood nyo na yung Kim Pao Shocking History na vlog na nagawa ko, doon nyo marirealize mga chika, nung unang beses na tumapak si Paulo sa ABS-CBN, si Kimi na kaagad yung gusto niya makasama sa isang project. At ngayon nga mga chika, matapos ang mahigit isang dekada, ayan nagkasama na sila at sunod-sunod pa yung mga project nila. Kaya nga ngayon, etong si Maarting Machika, tahasan niyang binabatikos mga kachike. Tayo, wala naman tayong negative comments. Merong isang Kim Pao fan na nagsabi at tila kinokontra siya doon sa mga vlogs niya. Pero mga chika, yung ginawa niya, imbis na balikan niya yung Kim Pao fan lang na yon, mga chika, ang ginawa niya, nilahat niya at worse, sinama pa si Kimi at si Paulo. Ngayon mga chika, this time ayoko munang magbigay ng comment ko para kay Maarting Machika. Hahayaan ko kayo dito sa comment section mga chika at kayo mag-post kung ano yung masasabi nyo dyan nga sa ginawa niyang pangahambalos sa Kim Pao. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!